Pinalaya siya sa mismong burol ng kanyang asawa. Habang nanginginig si Lara sa ulan, nagtatawanan sina Dante at Marco sa loob ng mansyon, hawak ang pekeng testamento. Wala kang makukuha, lumayas ka. Ang malupit na sigaw nila. Ngunit hindi nila alam, ang bawat luha ni Lara ay magiging apoy na susunog sa kanilang kasakiman. Mula sa abang balo, babangon siya para sa kanyang anak. Paano wawasakin ng mga liham mula sa kabilang buhay ang mga buhay na demonyo? Sino ang tunay na magtatagumpay sa huli? Wala kang kahit anong karapatan sa pamamahay na ito, Lara. Ayon sa huling testamento ni Baste, ikaw ay isang taksil at hindi karapat-dapat sa kanyang yaman. Ang boses ni Attorney Marco ay kasing lamig ng bakal. Walang bakas ng pagkakaibigang namagitan sa kanila sa loob ng maraming taon. Sa harap ng mga kamag-anak at bisitang dumalo, sa huling gabi ng 9 na araw na pagsisiyam para kay Baste, ang bawat salita ng abogado ay tila mga palasong may lason na bumabaon sa puso ni Lara. Napatigil ang mga kamay ni Lara sa ginagawa. Hawak niya ang paboritong barong ni Baste, ang isusuot sana nito para sa libing bukas. Maingat niya itong hinahaplos, pinapagpag ang bawat kunot na tila ba mararamdaman pa ng kanyang asawa ang init ng kanyang pag-aalaga. Buong araw siyang walang kain, tanging pag-aayos sa huling hantungan ng asawa ang inatupag niya dahil gusto niyang maging maayos ang lahat. Ngunit ang pag-aalagang iyon ay sinalubong ng isang sampal ng katotohanang hindi niya mapaniwalaan. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Lara. Ang kanyang mga mata na namumula at pagod na sa kaiiyak ay dumapo kay Dante, ang nakababatang kapatid ni Baste. Nakatayo ito sa tabi ni Marco, may bakas ng pekeng pighati sa mukha. Ngunit sa ilalim ng suot nitong salamin ay kumikislap ang isang uri ng katuwaan na tanging ang mga taong gahaman lamang ang nagtataglay. Marco, anong ibig mong sabihin? Bulong ni Lara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagkalito at takot. Kami ni Baste, wala kaming lihim sa isa't isa. Mahal niya ako. Hinding-hindi niya gagawin ito. Lara, don't make this harder for everyone. Singit ni Dante. Lumapit ito at hinawakan siya sa balikat. Isang haplos na nagpadama kay Lara ng matinding pandidiri. Alam ni Kuya Baste ang lahat. Alam niya ang tungkol sa mga lalaki mo. Akala mo ba ay bulag siya? Binigyan ka niya ng pagkakataong magbago, pero hindi mo ginawa. Kaya bago siya nawala, tiniyak niyang hindi mapupunta ang pinaghirapan ng aming pamilya sa isang babaeng gaya mo. Para bang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Lara. Ang hangin sa loob ng malawak na sala ay biglang naging manipis, tila nanunakal. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang mga daliri hanggang sa malaglag mula sa kanyang kamay ang barong ni Baste. Ang puting tela ay dahan-dahang lumapat sa malamig na sahig, marumi at tila nawalan ng dangal, gaya ng nararamdaman niya ngayon. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Carmen, ang kanyang biyenan. Walang kahit anong emosyon sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Basura ka lang sa buhay ng anak ko, Lara. Mula pa noong una, alam kong pera lang ang habol mo. Ngayong wala na si Baste, tapos na ang laro mo. Lumayas ka sa pamamahay na ito bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka. Ang bawat salita ay tila malalakas na hampas sa kanyang katawan. Naramdaman ni Lara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hikbi na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng kawalan ng katarungan. Ang mansyong dati ay puno ng init at pagmamahal ni Baste ay biglang naging isang malamig na kuta ng mga kaaway. Ang mga taong dati ay ngumingiti sa kanya ay ngayon ay nakatingin na may halong panghuhusga at pang-uuyam.
Ang kanyang katawan ay tila naging marupok na papel, handang ngunit sa kaunting ihip ng hangin. Humigpit ang kapit ni Lara sa kanyang sariling dibdib. Doon, sa ilalim ng kanyang itim na damit, ay nararamdaman niya ang mabilis at masakit na pintig ng kanyang puso. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan, isang tanong na tila walang kasagutan sa gitna ng kadilimang ito. Paano nagawa ni Baste na iwan siyang mag-isa sa gitna ng mga lobong ito? Mahal nga ba siya talaga ng asawa? O bahagi rin ba ito ng isang malupit na biro ng tadhana? Hindi pa man nakakasagot si Lara, marahas na hinawakan ni Dante ang kanyang braso at hinalit siya patungo sa pintuan. Ang ulan sa labas ay nagsimula ng pumatak, malalaki at mabibigat, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. "Huwag niyo akong hawakan. Si Baste. Kailangan ko si Baste." Sigaw ni Lara. Ang kanyang tinig ay nabasag sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ngunit ang tanging tugon na natanggap niya ay ang malakas na pagbagsak ng pintuan ng mansyon sa kanyang harapan. Naiwan siyang mag-isa sa labas, sa gitna ng dilim at rumagas ang ulan. Yakap ang kanyang sarili habang ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. "Baste, bakit mo ako pinabayaan? Ito na ba ang katapusan ng lahat? O simula pa lamang ng isang mas masakit na paglalakbay?" Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila mga hibla ng malamig na kamay na pilit humahatak sa huling lakas ni Lara. Sa gitna ng eskinita, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula, sa isang aandap-andap na poste ng ilaw, unti-unting nanghina ang kanyang mga binti. Ang putik ay kumapit sa kanyang itim na damit. Tila ba nais siyang lamunin ng lupang pinagkakaitan siya ng katarungan. Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, isang pamilyar at mainit na bisig ang sumalo sa kanya. Nang imulat ni Lara ang kanyang mga mata, hindi ang malawak at marangyang kisame ng kanilang mansyon ang kanyang nakita. Sa halip, ang bumungad sa kanya ay ang kupas na puting pintura ng isang maliit at lumang klinika. Ang amoy ng alkohol at gamot ay humahalo sa amoy ng basang lupa mula sa labas. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo si Nanay Rosa, ang dating yaya ni Baste na itinuring na nilang kapamilya. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-aalala habang hawak ang isang baso ng maligamgam na tubig. "Gising ka na pala, Lara ko," bulong ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng sutla sa gitna ng magaspang na realidad. "Huwag kang biglang babangon, medyo mahina pa ang katawan mo." Sinubukang magsalita ni Lara, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasakit. Isang paalala ng malupit na pagtataboy sa kanya ni Dante at Marco. Ang kanyang alaala ay bumalik sa gitna ng ulan, sa mga huling sandali bago siya nawalan ng malay. "Nanay Rosa, bakit? Bakit nila ginagawa ito sa akin?" Ang boses ni Lara ay halos hindi marinig. Isang mahinang iyak na humihingi ng sagot mula sa langit. Hindi nakasagot ang matanda. Sa halip, pumasok ang isang doktor, isang babaeng may malumanay na mukha na may hawak na chart. Tumingin ito kay Lara nang may halong seryosong ekspresyon at bahagyang nangiti. "Mrs. Lara, kailangan mong maging matatag mula ngayon," simula ng doktor. "Masyadong mataas ang stress na pinagdaanan mo at mapanganib iyan para sa kalagayan mo ngayon. 5 linggo ka ng buntis, Lara. Kailangan mong mag-ingat para sa bata." Tila tumigil ang paghinga ni Lara. Ang bawat ingay sa loob ng klinika ay biglang nawala. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng isang nakabibiglang katahimikan. Buntis? May buhay sa loob niya? Isang munting buhay na nabuo mula sa huling gabi ng kanilang pagmamahalan ni Baste bago ang aksidente. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapat sa kanyang patag pang tiyan. Tila ba sinusubukang damhin ang munting pintig na yon. "Buntis ako?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng panibagong luha.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito luha ng pighati. May kasama itong matinding takot at isang maliit, napakaliit na sinag ng pag-asa. Anak namin ni Baste? Opo, Lara. Kaya kailangan nating kumain para lumakas ka, sabi ni Nanay Rosa matapos umalis ng doktor. Inilapit ng matanda ang isang maliit na mangkok ng mainit na kanin at 2 piraso ng tuyo. Simple lang ang pagkain, malayo sa mga buffet at handaan sa mansyon. Ngunit habang isinusubo ni Lara ang unang kutsara, naramdaman niya ang tunay na lasa ng kalinga. Ang alat ng tuyo at ang usok ng mainit na kanin ay tila nagbigay ng init sa kanyang nanlalamig na puso. Mas masarap pa ito kaysa sa anumang pagkaing inihain ni Doña Carmen, dahil ang pagkaing ito ay walang halong laso ng panghuhusga. Nanay Rosa, wala na akong matutuluyan. Wala na akong pera. Paano ko palalakihin ang batang ito? Tanong ni Lara habang pilit na inuubos ang pagkain. Doon ka muna sa maliit kong paupahan, sa eskinita, Lara. Hindi man ito mansyon, pero ligtas ka roon. Hinding-hindi ka pababayaan ng Panginoon, lalo na't may dala kang anghel. Sagot ng matanda habang hinahaplos ang buhok ni Lara. Makalipas ang ilang oras, nang makalipat na sila sa maliit na silid ni Nanay Rosa, napansin ni Lara ang katahimikan sa labas ng bintana. Ang eskinita ay madilim. Tanging ang tunog ng mga patak ng tubig mula sa tumutulong bubong ang maririnig. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang itim na kotse ang nakaparada sa dulo ng kalsada. Patay ang lahat ng ilaw nito, ngunit tila may mga matang nagmamasid mula sa loob. Isang matinding kilabot ang dumaan sa likuran ni Lara. Nakita na ba siya ni Dante? Alam na ba nila kung nasaan siya bago pa man siya tuluyang makaramdam ng takot? May kumatok ng mahina sa pinto. Isang mabilis na katok, 3 beses. Nang buksan ni Nanay Rosa ang pinto, walang tao roon. Tanging isang maliit na kahon lamang ang nakapatong sa semento, balot sa simpleng kayumangging papel. Kinuha ni Lara ang kahon at dinala ito sa ilalim ng ilaw ng lampara. Nang makita niya ang nakasulat sa ibabaw, tila nawalan siya ng lakas sa tuhod. Ang mga letrang nakasulat sa tinta ay pamilyar na pamilyar, ang matitigas at maayos na stroke ng panulat ni Baste. Ang sulat kamay ng kanyang asawa na dapat ay matagal nang nakahimlay sa ilalim ng lupa. Nang hawakan niya ang kahon, isang munting amoy ang kumalat sa silid. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at mamahaling tabako, ang pabango ni Baste na tila bumabalot sa kanya sa isang mahigpit na yakap. Baste? Bulong ni Lara habang ang kanyang nanginginig na mga kamay ay nagsimulang buksan ang tape ng kahon. Ikaw ba ito? Nanginginig ang mga kamay ni Lara habang binubuksan ang tape ng maliit na kahon. Ang bawat tunog ng pagpunit ng papel ay tila bumasag sa katahimikan ng maliit na silid ni Nanay Rosa. Nang tuluyan niyang mabuksan ang takip, ang bumungad sa kanya ay isang puting sobre na may nakasulat na pangalan niya sa labas. Sa ilalim nito ay may isang maliit na bagay na nakabalot sa pulang pelos na tela. Kinuha ni Lara ang sobre. Ang amoy ng kanyang asawa ay mas lalong tumapang. Tila ba kapiling lang niya ito sa mga sandaling iyon. Dahan-dahan niyang binasa ang mga salitang nakasulat sa loob. Ang bawat letra ay tila bumubulong sa kanyang pandinig. Lara ko, patawarin mo ako. Alam kong sa oras na basahin mo ito, ay sukdulan na ang sakit na naidulot ko sa iyo. Patawarin mo ako kung kailangan kitang saktan sa harap ng maraming tao sa pamamagitan ng testamentong yon. Kailangan kitang gawing kaawa-awa at walang silbi sa mata ni Dante at Marco para ilayo ka sa mas malaking panganib. Hindi aksidente ang nangyari sa akin ni Lara. Pinlano nila ito at alam kong ikaw ang susunod nilang pupuntaryahin kung hahayaan kitang manatili sa mansyon na may hawak na yaman. Napahagulhol si Lara. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel. Unti-unting binubura ang tinta ng huling liham ng kanyang asawa.
Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang uri ng pagmamahal na kayang bumali ng anumang bakal. Hindi siya pinabayaan ni Baste. Ang pagtataboy sa kanya ay hindi gawa ng puot, kundi isang paraan ng pagsasakripisyo para sa kanyang kaligtasan. Baste, bakit kailangang ikaw pa? Sambit ni Lara sa gitna ng kanyang pag-iyak. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib, ipinikit ang kanyang mga mata, at sa loob ng ilang segundo, pakiramdam niya ay nakayakap ang kanyang asawa sa kanyang likuran. Binubulungan siya ng pangakong lahat ay magiging maayos. Nang buksan ni Lara ang pulang pelus na tela, tumambad sa kanya ang isang maliit na silver na susi. May kasama itong isang maliit na papel na may nakasulat na bugtong, "Kung saan tayo unang nangarap, sa ilalim ng mga bituin, doon mo matatagpuan ang pintuan ng ating kinabukasan." Samantala, sa loob ng marangyang opisina sa mansyon, hindi mapakali si Dante. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit habang hinahagis ang mga folders sa kanyang mesa. Nakatayo naman sa isang sulok si Attorney Marco. Bakas ang kaba sa kanyang mga mata habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. "Marco, anong ibig sabihin nito? Bakit sinasabi ng bangko na ang lahat ng secret funds ni Kuya Baste ay na-transfer na 2 araw bago ang aksidente?" Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa buong kwarto. "Akala ko ba ay hawak mo ang lahat ng accounts niya? Nasaan ang pera?" "Dante, maniwala ka. Ginawa ko ang lahat." Pautal-utal na sagot ng abogado. "Hindi ko alam na may iba pa siyang ginawang hakbang." Mukhang nalaman niya ang tungkol sa atin bago pa mangyari ang lahat. Baste was always steps ahead of us. Lalong naggit-ngit ang mga ngipin ni Dante. Nilapitan niya si Marco at hinawakan ito ng mahigpit sa kwelyo. "Kung ganoon, kailangang mahanap natin si Lara. Hindi maaring nagkataon lang na nawala siya at nawala rin ang pera. Tiyak na may alam ang babaeng iyon. Marco, gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo. Hanapin niyo siya kahit sa ang sulok ng Maynila. At kapag nahanap niyo siya, huwag niyo siyang titigilan hanggat hindi niya sinasabi kung nasaan ang kayamanan ko." Bumalik ang eksena sa maliit na silid ni Nanay Rosa. Kinuha ni Lara ang isang lumang kwintas at isinuot doon ang maliit na silver na susi. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang lamig ng bakal ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng tapang na hindi niya alam na taglay niya pala. Tumingin si Lara sa bintana. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang gabi ay nananatiling madilim. Sa kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang bahagyang kirot, isang paalala na hindi na lang siya ang lalaban. May isang maliit na buhay na umaasa sa kanya. "Para sa iyo ito, anak," bulong ni Lara sa dilim. "Hindi tayo susuko. Gagawin natin ang lahat para makuha ang katarungang kinuha nila sa atin." Hindi alam ni Lara na sa labas ng eskinita, ang mga tauhan ni Dante ay nagsisimula ng magtanong-tanong. Ang mga yapak ng panganib ay unti-unti nang lumalapit sa kanyang pinagtataguan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang luha ng takot sa kanyang mga mata. Ang apoy ng determinasyon ay nagsimula ng mag-alab sa kanyang puso. Ang bawat padyak ni Lara sa luma at kinakalawang na makina ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng isang mahabang disyerto. Ang ritmo ng bakal na paulit-ulit na bumabaon sa makapal na tela ay nagbibigay ng kaunting ingay sa maliit na patahian kung saan siya pansamantalang namamasukan. Masakit ang kanyang likod at ang init ng hapon ay tila nanunuyo sa kanyang balat. Ngunit tinitiis niya ang lahat. Sa ilalim ng kanyang maluwag na duster, pilit niyang itinatago ang kanyang sinapupunan na unti-unti nang humuhulma sa isang munting buhay. Kailangan niyang mag-ipon, kailangan niyang mabuhay, dahil ang bawat sentimong kikitain niya ay bala para sa laban na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Nang sumapit ang oras ng kanyang break, naglakad si Lara patungo sa lumang post office sa kanto ng abenida, ang lugar kung saan sila ni Baste
unang nagpadala ng mga sulat sa isa't isa noong nagsisimula pa lamang ang kanilang pangarap. Ito ang tinutukoy ng bugtong sa liham. Ang silver na susi sa kanyang kwintas ay tila nagiging mainit habang papalapit siya sa gusali. Gamit ang susi, binuksan ni Lara ang isang maliit at kinalawang na P.O. box na matagal nang hindi nagagalaw. Sa loob nito, natagpuan niya ang isang maliit na pouch. Walang pera, walang alahas. Tanging isang USB drive lamang ang laman nito. Mabilis niya itong itinago sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay mabilis ang pintig sa takot na baka may matang nagmamasid sa bawat galaw niya. Dumaan muna siya sa palengke para bumili ng kaunting pagkain para sa kanila ni Nanay Rosa. Sa gitna ng ingay ng mga tindero at amoy ng sariwang isda, napatigil si Lara sa harap ng isang maliit na stall. Nakakita siya ng isang pares ng maliliit na medyas, kulay puti, na may maliit na borda ng asul na bituin. Napakaliit nito, sapat lang para sa mga paa ng isang sanggol na wala pang malay sa dumi ng mundo. Magkano po ito? Tanong ni Lara. Ang kanyang boses ay may halong lambing. 20 pesos lang, iha. Bagay na bagay sa magiging baby mo. Sagot ng tindera. Habang hinahawakan ni Lara ang malambot na tela ng medyas, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa gitna ng kahirapan at panganib, ang maliit na pirasong ito ng kinabukasan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan nakalimutan niya ang puot at naramdaman ang dalisay na kaligayahan ng pagiging isang ina. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag. Ipakita mo sa lahat. Kapag nakita niyo ang babaeng ito, huwag niyo nang pakakawalan. Isang baritono at malupit na boses ang narinig ni Lara mula sa di kalayuan. Nanigas si Lara sa kanyang kinatatayuan. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang tatlong lalaking naka-jacket na itim. Hawak nila ang isang litrato, ang kanyang litrato. Nagtatanong sila sa mga tindero. Ang kanilang mga muka ay tila mga asong gutom na naghahanap ng biktima. Ang mga goons ni Dante. Mabilis na ibinulsa ni Lara ang biniling medyas at nagtago sa likod ng isang malaking tumpok ng mga basket. Halos hindi siya makahinga. Ang bawat yapak ng mga lalaki sa semento ay tila tunog ng kamatayan na papalapit sa kanya. Biglang isang matangkad na lalaking nakakap ang lumapit sa mga goons. Hindi makita ni Lara ang mukha nito, ngunit narinig niya ang sinabi nito. Hinahanap niyo ba ang babaeng yan? Nakita ko siyang sumakay ng diip papuntang kabilang kanto. Bilisan niyo bago makalayo. Agad na tumakbo ang mga goons patungo sa maling direksyon. Sino ang lalaking iyon? Isang estranghero na nagligtas sa kanya? O isa pang bahagi ng planong hindi niya alam? Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lara. Nagtago siya sa ilalim ng isang mahabang mesa ng mga tuyong isda, naghihintay na tuluyang lumayo ang panganib. Habang nanginginig ang kanyang buong katawan, may napansin siyang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng isa sa mga goons bago sila tumakbo. Isang litrato. Nang pulutin ito ni Lara, tila gumuho ang langit sa kanyang ibabaw. Ang litrato ay hindi sa kanya. Ito ay isang malinaw na kuha ng maliit na bahay ni Nanay Rosa sa eskinita na may pulang marka ng X sa ibabaw ng pinto. Alam na nila kung nasaan siya. At ang mas masakit, kasama sa panganib ang tanging taong tumulong sa kanya. Patakbong tinatahak ni Lara ang makipot na eskinita. Ang kanyang mga yapak ay mabilis at tila nakikipagkarera sa tibok ng kanyang puso. Ang bawat kanto ay tila mas lalong nagiging madilim at ang hangin ay tila nanunuot sa kanyang balat, nagdadala ng babala ng panganib. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang imahe ng litrato ng bahay ni Nanay Rosa na may pulang marka, isang sumpa, isang target. Nang marating niya ang dulo ng eskinita, napatigil siya. Ang itim na kotseng nakita niya kanina ay nakaparada na sa tapat mismo ng pintuan ni Nanay Rosa.
Bumukas ang pinto ng bahay at ang liwanag mula sa loob ay nagpakita ng isang aninong pamilyar sa kanya. Dante. Dahan-dahang lumapit si Lara, pilit na pinatatahimik ang kanyang bawat paghinga. Sumilip siya sa maliit na puwang ng bintana. Sa loob, nakaupo si Dante sa isang lumang silya, kampanteng umiinom ng kape habang nakangiti ng mapagkunwari. Si Nanay Rosa naman ay nakatayo sa harap nito, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang basahan. Napakasarap ng kape niyo, Nanay Rosa. Lasang-lasa ang katapatan. Simula ni Dante, ang kanyang boses ay malambing ngunit may talim ng isang kutsilyo. Kaya lang, nakakalungkot isipin na ang katapatang yan ay iniaalay niyo sa maling tao. Alam niyo ba kung anong nangyayari sa mga taong nagtatago ng katotohanan? Nagtago si Lara sa likod ng pinto ng kusina na bahagyang nakabukas. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Pinilit niyang huwag gumawa ng anumang ingay, kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila malapit nang bumigay sa takot. Wala dito si Lara, Dante. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Pinalayas niyo siya, di ba? Bakit dito mo siya hinahanap? Matapang na sagot ni Nanay Rosa. Kahit nahalata ang panginginig ng kanyang boses. Tumayo si Dante at dahan-dahang lumakad paikot sa matanda. Nanay Rosa, huwag na tayong maglokohan. May mga apo kayo sa probinsya, di ba? Sila Sara at Jojo. Ang liliit pa nila. Sayang naman kung may mangyayaring masama sa kanila dahil lang sa katigasan ng ulo nyo. Isang tawag ko lang, baka hindi na sila makauwi galing sa eskwela. Naramdaman ni Lara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Dante ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang kaluluwa. Ang kawalang hiyaan nito ay walang hanggan. Pati ang mga inosenteng bata ay idadamay para lang sa pera. Wala siyang alam, Dante. Maawa ka sa mga bata. Sigaw ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Kung ganoon, sabihan mo si Lara. Kapag nakita mo siya, sabihin mo na huwag na siyang magtago. Dahil kahit saang butas siya pumunta, mahahanap ko siya. Iiwan ko ang mga tauhan ko sa labas para matiyak na walang makakapasok o makakalabas nang hindi ko alam. Nang umalis si Dante, narinig ni Lara ang malakas na pagsara ng pinto ng kotse at ang pag-alis nito. Ngunit alam niyang may naiwan sa labas. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at agad siyang niyakap ni Nanay Rosa. Ang matanda ay humahagulgol na ngayon sa takot at pag-aalala. Kailangan mo nang umalis, Lara. Ngayong gabi rin, bulong ni Nanay Rosa habang mabilis na nag-iimpake ng ilang pirasong damit sa isang lumang bag. Doon tayo sa probinsya ng pinsan ko. Hindi nila tayo mahahanap doon. Pero Nanay Rosa, idadamay ko kayo. Ang mga apo niyo. Hinawakan ni Nanay Rosa ang mukha ni Lara. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng determinasyon na tanging niyang isang ina lamang ang meron. Kahit ang buhay ko, itataya ko para sa anak ng alaga ko. Huwag mo akong alalahanin, Lara. Ang mahalaga ay ligtas kayo ng apo ko. Ito ang kanilang golden moment. Sa gitna ng kadiliman at banta ng kamatayan, ang pag-ibig ni Nanay Rosa ang nagsilbing tanging tanglaw ni Lara. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang mga bantay sa labas ay tila nagnanakaw ng sandali ng pagtulog, dumaan sila Lara at Nanay Rosa sa maliit na butas ng bakod sa likod bahay. Tahimik silang naglakad sa mga damuhan hanggang sa makarating sa terminal ng bus. Nang makasakay sila sa bus paalis ng Maynila, dahan-dahang sumandal si Lara sa upuan. Akala niya ay nakatakas na sila. Akala niya ay ligtas na ang kanyang anak sa mga sandaling iyon. Ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng bag. Isang maikling tunog na nagpabilis muli sa kanyang kaba. Nang buksan niya ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, tila nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat.
Alam ko kung saan kayo pupunta. Hindi ka makakatakas sa akin ni Lara. Tumingin si Lara sa labas ng bintana ng bus. Ang dilim ng gabi ay tila mas lalong naging malalim at ang bawat kislap ng ilaw sa kalsada ay tila mga mata ni Dante na nakatitig sa kanya, naghihintay ng tamang sandali para muling sumakay sa kanyang buhay. Matapos ang mahabang biyahe na puno ng kaba at puyat, narating din ni Lara at Nanay Rosa ang isang maliit at tahimik na bayan sa tabing dagat. Ang amoy ng alat sa hangin at ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang ay tila nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa naguguluhang isipan ni Lara. Nanuluyan sila sa isang maliit na dampa na pag-aari ng isang malayong kamag-anak ni Nanay Rosa, malayo sa ingay ng lungsod at malayo sa mga matang mapanghusga. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling nayanig ng isang umaga. Pagising ni Lara, ay may nakita siyang isang pamilyar na kayumangging binalot na package sa may pintuan. Walang pangalan ng nagpadala, walang return address. Ang tanging naroon ay ang kanyang pangalan na isinulat sa paraang tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Nanginginig ang mga daliri ni Lara habang binubuksan ang package sa ilalim ng maliit na lamesang gawa sa kawayan. Sa loob ay may isa na namang liham mula kay Baste. At kasama nito ang isang makapal na dokumento, isang bank ledger na naglalaman ng mga lihim na transaksyon sa loob ng kumpanya. Lara ko, ang panimula ng liham ni Baste. Sa puntong ito, alam kong nagtataka ka kung paano ko nalaman ang lahat. Ang kasakiman ay laging nag-iiwan ng bakas. Ipinagkatiwala ko ang lahat kay Marco, ngunit hindi ko alam na pati siya ay nagnanakaw na rin sa kumpanya. At ang mas matindi, hindi lang ako ang ninanakawan niya. Pati si Dante ay niloloko rin niya. Gamitin mo ang impormasyong ito, Lara. Hayaan mong ang sarili nilang kasakiman ang sumira sa kanilang samahan. Habang binabasa ni Lara ang mga numero sa ledger, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakita niya ang mga ebidensya kung paano palihim na naglilipat ng pera si Marco patungo sa isang dummy account na hindi alam ni Dante. Ang dalawang ahas na nagtaksil sa kanya ay nagtataksilan din pala sa isa't isa. Naramdaman ni Lara ang isang uri ng kapangyarihan na unti-unting bumabalot sa kanya. Mula sa pagiging biktima, ngayon ay hawak na niya ang sandata na dudurog sa pundasyon ng kanyang mga kaaway. Gamit ang isang lumang computer, sa isang maliit na internet cafe sa bayan, gumawa siya ng isang hindi kilalang email address. Ipinadala niya ang mga litrato ng ledger ng direkta sa personal na email ni Dante. Samantala, sa loob ng opisina sa mansyon, kasalukuyang nag-aaway sina Dante at Marco dahil sa nawawalang pondo. Ang ingay ng kanilang pagsisigawan ay umaabot hanggang sa pasilyo. Marco, don't lie to me. I know you're hiding something. Sigaw ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Dante, I've been loyal to this family for years. Bakit mo ako pagbibintangan? Sagot ni Marco. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang notification sa laptop ni Dante. Pagkakita niya sa email, biglang tumahimik ang buong silid. Unti-unting namutla si Dante habang binabasa ang mga transaksyong ginawa ni Marco sa likod niya. You traitor! Sambit ni Dante. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Akala mo ba hindi ko malalaman? You were stealing from me, Marco. Mula sa mismong perang dapat ay sa akin. Dante, let me explain. False information iyan. Pautal-utal na depensa ni Marco, ngunit huli na ang lahat. Ang lamat sa kanilang tiwala ay naging isang malalim na bangin na hindi na kailanman mapupunan. Bumalik ang eksena kay Lara. Nakaupo siya sa isang malaking bato sa tabing dagat. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, na ngayon ay kapansin-pansin na ang pagumbok. Ang hangin ay tila bumubulong ng mga salita ng pag-asa. Ito ang kanyang golden moment
Ang sandali ng katahimikan bago ang malakas na bagyo. Pakiramdam niya ay kasama niya si Baste sa bawat ihip ng hangin, binabantayan siya at ang kanilang anak. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lara na hindi siya ang talunan sa larong ito. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang nabasag. Isang matalim at nanunuot na sakit ang biglang gumuhit sa kanyang puson. Napakapit siya sa bato. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Nanay Rosa, tawag niya. Ngunit ang kanyang boses ay tila nilalamon ng tunog ng mga alon. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang isang bahid ng pula sa kanyang maputing bestido. Ang dugo ay unti-unting kumakalat, tila isang masamang pangitain sa gitna ng kagandahan ng dagat. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, kasabay ng ritmo ng mga alon na tila nagbabadya ng isang malaking panganib. Isinugod si Lara sa isang maliit na provincial clinic. Ang kanyang puting bestido ay may bahid na ng pulang nagbabanta sa buhay ng kanyang anak. Ang bawat paggalon ng sakit sa kanyang puson ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kahinaan. Habang nakahiga sa malamig na stretcher, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtakbo ng mga nurse at ang malakas na pintig ng sarili niyang puso na tila sumasabay sa takot na baka mawala ang huling alaala ni Baste. Lara, magpakatatag ka. Nandito lang si Nanay Rosa. Hindi kita iiwan. Bulong ng matanda habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ang mga mata ni Nanay Rosa ay puno ng luha. Ngunit ang kanyang tinig ay nananatiling matatag para sa alaga. Sa loob ng puting silid na amoy gamot at kawalan ng pag-asa, ipinikit ni Lara ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, kinausap niya si Baste. Baste, huwag mong hahayaang kunin nila ang anak natin. Siya na lang ang natitira sa akin. Ibigay mo sa akin ang lakas mo. Isang himala ang nangyari nang ilapit ng doktor ang kagamitan sa kanyang tiyan. Ang mabilis at malakas na tibok ng puso ng sanggol ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang awit ng tagumpay laban sa kamatayan. Ang bawat tibok ay nagbigay ng init sa nanlalamig na katawan ni Lara. Ligtas ang bata. Ang banta ng pagkalaglag ay nalampasan nila sa pamamagitan ng purong determinasyon at pagmamahal. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding pasasalamat. Habang nagpapahinga, dahan-dahang kinantahan ni Lara ang kanyang tiyan ng isang paboritong oyayi na madalas kantahin ni Baste noong nangangarap pa silang magkapamilya. Ang kanyang tinig, bagamat mahina, ay puno ng pangako na hinding-hindi siya susuko. Kinabukasan, pumasok ang isang nurse na may dalang maliit na package. May nag-iwan po nito sa information desk para sa inyo, ma'am. Isang lalaking nakakap, hindi na nagpakilala. Nang buksan ito ni Lara, isang malamig na piraso ng bakal ang bumagsak sa kanyang palad. Isang master key na may tatak ng pamilya nila Baste at kasama nito ang isang detalyadong blueprint ng kanilang lumang mansyon. May isang pulang bilog sa tapat ng opisina ni Baste. Sa ilalim ng sahig na gawa sa nara, may kasamang maikling sulat. Ang huling piraso ng katarungan ay nakatago sa silid kung saan kanila huling inapi. Oras na para bawiin ang sayo. Habang nangyayari ito, sa loob ng mansyon, nagsisimula na ang pagguho ng mundo ni na Dante at Marco. Hindi alam ni Dante na ang kanyang sariling ina, si Doña Carmen, ay nagsisimula na ring magduda. Nadiskubre ng matandang babae na pati ang kanyang mga personal na alahas at bank accounts ay unti-unti nang nililimas ng sarili niyang anak para pambayad sa mga utang nito sa sugal at maling negosyo. Dante, anak, paano mo ito nagawa sa akin? Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng pait habang tinitingnan ang mga bakanting kahon ng kanyang mga hiyas. Huwag kang mag-alala, ma. Maibabalik ko rin ang lahat kapag nakuha ko na ang huling pera ni Kuya Baste. Sigaw ni Dante, ang kanyang muka ay tila isang demonyong wala nang kinikilalang dugo.
Ang puot at kasakiman ay tila isang laso na kumalat na sa buong mansyon. Ang bawat sulok ng marangyang bahay ay puno na ng sumpa at panlilinlang. Hawak ni Lara ang blueprint at ang master key. Alam niyang ang kanyang katawan ay mahina pa at ang bawat hakbang ay panganib para sa kanyang dinadalang anak. Ngunit alam din niya na hindi siya magkakaroon ng tunay na kapayapaan hanggat hindi niya natatapos ang laban na sinimulan ni Baste. Nanay Rosa, kailangan nating bumalik sa Maynila. Matapang na pahayag ni Lara habang pilit na tumatayo mula sa kama. Kailangan kong pasukin ang mansyon. Kailangan kong kunin ang katotohanang magpapabagsak sa kanila. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit mas matindi na ang alab ng kanyang puso. Nakatingin si Lara sa blueprint ng bahay na dati niyang itinuring na paraiso, ngunit ngayon ay naging isang madilim na kulungan. Kailangan niyang bumalik sa pugad ng mga ahas sa gitna ng mga taong nagnanais sa kanyang kamatayan para sa huling pagkakataon. Ang mansyon ay tila isang dambuhalang hayop na naghihintay na lamunin ang sinumang mga has na pumasok sa loob nito. Ang marangyang harapan ng bahay ay punong-puno ng mga bulaklak at makukulay na ilaw para sa gaganaping malaking pagtitipon ni Doña Carmen. Ngunit para kay Lara, ang bawat dekorasyon ay tila mga tinik na nagnanais na sumugat sa kanyang balat. Suot ang uniforme ng isang catering service staff, ang kanyang mukha ay natatabunan ng isang asul na cap, at ang kanyang katawan ay nakatago sa ilalim ng maluwag na jacket para hindi mapansin ang kanyang lumalaking tiyan. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay na dati niyang itinuring na tahanan ay tila may kasamang bigat ng libu-libong alaala. Dito siya tinawag na taksil. Dito siya kinaladkad palabas sa gitna ng ulan. At dito rin niya huling naramdaman ang init ng pagmamahal ni Baste. Bilisan niyo sa pag-aayos ng mga baso sa function hall. Ayaw ni Doña Carmen ng anumang dumi. Sigaw ng supervisor ng catering, lingid sa kaalaman nito na ang isa sa kanyang tauhan ay ang mismong babaeng itinuring na basura ng pamilyang nagpapakain sa kanila ngayon. Dahan-dahang humiwalay si Lara sa grupo nang magsimulang magkagulo ang mga tao sa kusina. Gamit ang blueprint na ibinigay ng PI, tinahak niya ang madilim at tahimik na pasilyo patungo sa opisina ni Baste. Ang bawat kaluskos ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang bomba na handang sumabog sa anumang sandali. Nang marating niya ang pintuan ng opisina, nanginginig ang kanyang kamay habang inilalabas ang master key. Sa isang mahinang pag-ikot ng susi, bumukas ang pinto. Ang amoy ng sandalwood at lumang libro ay agad na bumalot sa kanya, ang amoy ni Baste. Napatigil si Lara sa gitna ng silid. Doon, sa tapat ng malaking bintana, ay ang lumang leather chair ng kanyang asawa. Lumapit siya at dahan-dahang hinaplos ang sandalan nito. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan tila bumalik ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang presensya ni Baste. Tila binubulungan siya na huwag matakot. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag nang marinig niya ang mabibigat na yapak ng sapatos mula sa labas. Mabilis na nagtago si Lara sa loob ng malaking aparador ng mga dokumento. Pilit na pinipigilan ang kanyang paghinga habang yakap ang kanyang tiyan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Marco, balisa at tila may hinahanap. Nasaan na ba yon? Alam kong itinago yon ni Baste sa ilalim ng sahig. Bulong ng abogado sa kanyang sarili. Marahas nitong hinawi ang mga gamit sa mesa. Ang bawat tunog ng mga papel na nahuhulog ay tila mga dagok sa dibdib ni Lara. Marco, ano pang ginagawa mo dyan? Magsisimula na ang programa sa baba. Sigaw ni Dante mula sa pasilyo. Sandali lang, Dante. Sinisiguro ko lang na walang maiiwang ebidensya. Sagot ni Marco bago mabilis na lumabas ng silid. Nang marinig ni Lara ang paglayo ng kanilang mga yapak, mabilis siyang lumabas mula sa aparador. Lumuhod siya sa sahig at hinanap ang marka sa ilalim ng mesa. Gamit ang dulo ng isang maliit na kutsilyo, itinaas niya ang isang bahagi ng nara na sahig. Doon,
Sa loob ng isang maliit na steel vault, natagpuan niya ang master hard drive, ang huling piraso ng katotohanan na naglalaman ng CCTV footage ng garahe noong gabing sinira ni Dante ang sasakyan ni Baste. Isinilid ni Lara ang hard drive sa loob ng kanyang jacket. Ang bawat segundo ay tila isang oras habang dahan-dahan siyang lumalabas ng silid at tinatahak ang daan patungo sa likod na gate ng mansyon. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng adrenaline. Nang marating niya ang labas ng gate, huminto siya para huminga ng malalim. Sa malayo, naririnig niya ang masayang tugtugan mula sa party, isang kabalintunaan sa gitna ng krimen na nagaganap sa loob. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, patungo sa kanto, kung saan naghihintay ang PE, isang kakaibang sensasyon ang naramdaman ni Lara. Isang mainit na likido ang biglang dumaloy sa kanyang mga binti, kasunod ng isang matinding kirot na tila humahati sa kanyang katawan. Napatigil siya. Ang kanyang kamay ay napakapit sa pader ng mansyon. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang basang semento. Ang kanyang panubigan ay pumutok na. "Huwag ngayon, anak. Huwag muna ngayon," bulong ni Lara sa gitna ng paghingal. Ang sakit ay nagmula sa kanyang likuran, patungo sa harap. Isang ritmo ng panganganak na hindi na mapipigilan. Sa gitna ng dilim, sa labas mismo ng mansyong pumatay sa kanyang asawa, naiwang mag-isa si Lara na namimilipit sa sakit habang hawak ang ebidensyang dudurog sa kanyang mga kaaway. Ang buhay at kamatayan ay muling nagtagpo sa isang gabi na puno ng pangako at panganib. Ang bawat pintig ng sakit sa katawan ni Lara ay tila isang malupit na kampana na umaaling-awngaw sa gitna ng kadiliman sa labas ng mansyon. Napasandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang mga kuko ay pilit na bumabaon sa semento habang ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gipit. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, ngunit hindi ito kasing bangis ng bagyong nagaganap sa loob ng kanyang sinapupunan. "Ma'am Lara! Ma'am!" Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Ang lalaking nakakap, ang private investigator na matapat kay Baste, ay mabilis na lumapit at binuhat siya patungo sa isang itim na sasakyang naghihintay sa kanto. "Sa ospital, bilisan mo." Halos pabulong na ang boses ni Lara. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng kontraksyon. Ngunit alam nilang hindi sila maaring pumunta sa malaking ospital dahil tiyak na doon siya unang hahanapin ni Dante. Dinala siya ng PI sa isang maliit at tago, ngunit malinis na maternity clinic sa labas ng syudad. Sa loob ng silid na yon, ang laban para sa buhay ay nagsimula. Ang bawat pagdaing ni Lara ay tila isang panalangin na umaabot hanggang sa kabilang buhay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga buhok ay dumidikit sa kanyang noo dahil sa pawis at luha. Sa gitna ng matinding hirap, narinig niya ang boses ni Baste sa kanyang alaala. "Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko, Lara. Huwag kang susuko." Habang nangyayari ito, sa loob ng marangyang mansyon, ang selebrasyon ni Dante at Marco ay napalitan ng sukdulang takot. Nadiskubre ni Marco na ang steel vault sa ilalim ng sahig ay wala ng laman. Ang hard drive na naglalaman ng kanilang kamatayan ay naglaho na. "Dante, wala na ang ebidensya. May nakapasok dito," sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas malakas pa kaysa sa tugtugan sa baba. "Imposible! Sino ang gagawa nito?" Nagangit-ngit ang mga ngipin ni Dante. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagitan ng galit at pangamba. "Kailangang makaalis na tayo rito bago pa tayo maunahan ng sinuman. Ihanda mo ang lahat, Marco. Pagkatapos ng gala na ito, lilipad na tayo palabas ng bansa." Bumalik ang eksena sa tahimik na klinik. Isang huling pag-ire, isang huling pagkapit sa hininga ni Baste, at isang malakas na iyak ng sanggol
ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang yak na yon ay tila isang proklamasyon ng katarungan. Ang sanggol ay isang malusog na lalaki. May mga matang kasing amo ng kay Baste at isang mukhang nagdadala ng pangako ng bagong simula. Ito ang kanyang golden moment. Nang ilapag ang sanggol sa kanyang dibdib, naramdaman ni Lara ang isang uri ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa munting mukha nito. Narito na si Basta Jr., anak. Hindi na tayo mag-iisa. Tapos na ang pagtatago natin. Ngunit ang kapayapaang yon ay pansamantala lamang. Pumasok ang PI sa silid. Bakas ang seryosong ekspresyon sa muka. Ma'am, nalaman ko na tatakas sina Dante at Marco bukas ng gabi pagkatapos mismo ng Grand Gala. Isasama nila ang lahat ng pera ng pamilya nyo. Tumingin si Lara sa kanyang anak. Pagkatapos ay sa hard drive na nakapatong sa tabi ng kanyang higaan. Ang lambot ng kanyang puso bilang isang ina ay biglang napalitan ng tigas ng isang babaeng nais bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa determinasyon. Hindi sila makakaalis, sabi ni Lara. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Puntahan mo si Nanay Rosa. Sabihin mo sa kanya na ihanda ang aking itim na damit luksa. Pupunta tayo sa party ni Doña Carmen. Sa gitna ng liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, ang figura ni Lara ay tila isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Isang buhay ang isinilang at isang imperyo ng kasinungalingan ang nakatakdang gumuho. Ang susunod na gabi ay hindi na tungkol sa pag-iyak. Ito ay tungkol sa paniningil. Ang liwanag ng mga kristal na chandelier sa malawak na ballroom ng mansyon ay tila mga nanunuya sa bawat panauhing naroroon. Ang musika ay marangya. Ang mga tawa ay tila mga basag na kristal. At ang bawat sulok ay puno ng mga taong nagkukunwaring malinis sa gitna ng isang madilim na lihim. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Dante. Suot ang kanyang pinakamahal na suit, nagbibigay ng isang mapagkunwaring talumpati tungkol sa kahalagahan ng integridad at pamana ng pamilya. Ang aking kapatid na si Baste ay palaging naniniwala sa katapatan. Sambit ni Dante, ang kanyang boses ay pununo ng pekeng emosyon. Kaya naman, ipinapangako ko na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mapupunta sa tamang kamay para sa ikabubuti ng ating komunidad at ng ating pamilya. Isang malakas na palakpakan ang sumunod, ngunit bago pa man matapos ang huling palakpak, ang dambuhalang pintuan ng ballroom ay marahas na bumukas. Ang hangin mula sa labas ay pumasok sa loob, tila isang malamig na hininga ng katarungan. Pumasok si Lara. Nakasuot siya ng isang mahaba at eleganteng itim na damit luksa na tila nagpapakita ng kanyang pagiging biyuda at ng kanyang muling pagkabuhay bilang isang ina. Buhat-buhat niya sa kanyang mga bisig ang sanggol na si Basta Jr. na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa paligid. Ang bawat hakbang ni Lara sa gitna ng ballroom ay puno ng awtoridad at tapang. Ang katahimikang namayani ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Lara? Ang boses ni Dante ay napalitan ng gulat at takot. Unti-unting namutla ang kanyang mukha habang nakatitig sa babaeng akala niya ay tuluyan na niyang nadurog. Lumayas ka rito, Lara. Wala kang lugar sa pagtitipon na ito. Sigaw ni Doña Carmen mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at hiya sa harap ng maraming bisita. Mga guards, ilabas ang babaeng yan. Ngunit hindi natinag si Lara. Nanatili siyang nakatayo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin kay Dante. Hindi ako aalis hanggat hindi naririnig ng lahat ang katotohanan. Sinabi mo, Dante, na ang pamana ni Baste ay dapat mapunta sa tamang kamay. Narito ang tamang kamay, ang kanyang anak, at ang katarungang matagal mong itinago sa dilim.
Sa isang senyas ni Lara, ang malaking screen sa likod ng entablado ay biglang nagliwanag. Hindi ang mga larawan ng pamilya ang lumabas, kundi ang malinaw na CCTV footage mula sa garahe ng mansyon noong gabing bago ang aksidente. Nakita ng lahat kung paano palihim na sinira ni Dante ang preno ng sasakyan ni Baste. Ang kanyang mukha ay kitang-kita sa ilalim ng ilaw ng garahe. Sumunod ang mga audio recording ng pag-uusap ni Dante at Marco tungkol sa paggawa ng pekeng testamento at paglilipat ng pondo sa labas ng bansa. Nagkagulo ang mga bisita. Ang mga bulong-bulungan ay naging mga sigaw ng pagkabigla at pandidiri. Si Dante ay napaatras. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Lumingon siya kay Marco, umaasang tutulungan siya nito. Ngunit ang abogado ay pilit nang tumatakas patungo sa likod na pinto para iligtas ang sarili. "You liar! Sinisiraan mo lang ako!" Sigaw ni Dante. Tinangka niyang sugurin si Lara para kunin ang sanggol bilang hostage, ngunit mabilis siyang hinarang ng POE at ng mga pulis na kanina pa nakatago sa gitna ng mga bisita. Sa gitna ng kaguluhan, tinulak ni Marco si Dante para lang makadaan siya. Isang huling pagtataksil ng 2 taong pinagbuklod ng kasakiman. Dinamba ng mga pulis si Dante at pinusasan ito sa harap ng lahat ng taong kanyang nalinlang. Ang kanyang mga sumpa at sigaw ay tila mga kahol ng isang asong talunan. Bumagsak si Doña Carmen sa kanyang upuan, humahagulgol sa tindi ng hiya at pagsisisi. Ngayon lamang niya napagtanto na ang anak na kanyang kinunsinti ay ang mismong pumatay sa kanyang panganay. Ang kanyang mga luha ay huli na para sa katarungan, ngunit sapat na para sa kanyang sariling paghuhukom. Ito ang golden moment ni Lara sa gitna ng ingay ng mga sirena ng pulis at ng sigawan ng mga tao. Dahan-dahang tinakpan ni Lara ang mga tainga ng kanyang anak. Hindi niya nais na marinig ng munting si Basta Jr. ang ingay ng kasamaan. Ngumiti siya ng bahagya habang nakatingin sa mukha ng bata. Ang laban ay tapos na. Pinanood ni Lara kung paano isinakay sa police car sina Dante at Marco, habang ang tunog ng sirena ay unti-unting lumalayo sa madilim na kalsada. Naramdaman ni Lara ang isang dambuhalang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ang bawat luha na pumatak sa gitna ng ulan, ang bawat gabing gutom at takot siya, ay napalitan na ng isang maliwanag na bukas. Tumingala si Lara sa langit. Ang ulan ay tumigil na at ang mga bituin ay nagsimulang sumilip sa likod ng mga ulap. Ramdam niya ang malamig na ihip ng hangin na tila humahaplos sa kanyang pisngi, isang huling yakap mula kay Baste. "Tapos na, Baste. Malaya na tayo," bulong ni Lara sa dilim. Lumakad si Lara palayo sa mansyon, hindi na lumingon pa sa karangyang puno ng dumi. Sa kanyang bawat hakbang, dala niya ang kanyang anak, ang kanyang dangal, at ang katarungang hinding-hindi na muling mababaon sa limot. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang lumang libro na muling isinulat ng tadhana. Ang bakas ng malupit na ulan sa mansyon ay napalitan na ng banayad na sikat ng araw sa isang malawak at luntiang hardin sa probinsya. Dito, ang hangin ay hindi na amoy lason ng kasakiman, kundi amoy ng mga sariwang bulaklak at bagong tabas na nadamo. Isang malutong na tawa ng isang bata ang bumabasag sa katahimikan ng hapon. Si Baste Jr. na ngayon ay 3 taong gulang na, ay masayang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang makulay na saranggola. Ang kanyang mga mata ay kasing ningning ng mga bituin, at ang kanyang ngiti ay isang eksaktong kopya ng ngiti ng kanyang ama. Isang paalala na ang pag-ibig ay hindi kailanman tuluyang namamatay, kundi muling nabubuhay sa iba't ibang anyo. Nakatayo si Lara sa veranda ng kanilang bagong tahanan, pinagmamasdan ng kanyang anak habang may hawak na isang tasa ng mainit na tsa. Wala na ang itim na damit luksa. Ngayon, suot niya ay isang simpleng puting bestido na sumasalamin sa kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. Ang kanyang mukha,
Bagamat may ilang linya ng karanasan, ay nag-uumapaw sa kagandahan ng isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na lakas sa gitna ng unos. Dahan-dahan siyang naupo sa isang tumba at tumba at kinuha ang isang panulat. Sa isang malinis na papel, nagsimula siyang sumulat. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang tumatanggap ng liham. Siya na ang sumusulat para sa asawang nasa kabilang buhay. Basteco, 3 taon na ang nakalilipas mula nang huli tayong magkita sa gitna ng sakit at pighati. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo na malaya na kami. Malaya na ang puso ko sa puot at malaya na ang anak natin sa panganib na kinatakutan mo. Pinatawad ko na sila, Baste. Hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ang kapalaran ni Dante at Marco ay naging isang madilim na aral para sa lahat. Kasalukuyan silang nagdurusa sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, pinagbabayaran ang bawat sentimong ninakaw at bawat buhay na sinubukang wasakin. Ang kanilang yaman ay naglaho. Iniwan silang mag-isa sa gitna ng kanilang sariling kasakiman. Si Doña Carmen naman ay nananatili sa isang tahimik at maayos na home for the aged. Pinipili ni Lara na bayaran ang lahat ng pangangailangan ng matanda bilang pagkilala sa dugong nananalaytay sa kanyang anak, ngunit nananatili ang kanyang distansya. Ang pagpapatawad ay naroon, ngunit ang tiwala ay isang bagay na hindi na muling mababalik. Ito ang kanyang paraan ng pagpapakita na ang kabutihan ay palaging nakakataas sa kasamaan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali, kung saan naramdaman ni Lara na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa kaaway, kundi tungkol sa pagbuo muli ng sariling buhay nang walang halong pait. Napatigil si Lara sa pagsusulat ng may isang puting paru-paro na dapo sa kanyang balikat. Nanatili ito doon ng ilang segundo, tila ba nagbibigay ng isang tahimik na halik bago muling lumipad patungo sa kanyang anak. Napangiti si Lara. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng katuwaan. Alam niyang nakabantay pa rin si Baste. Nakangiti mula sa kabilang buhay, payapa na ring nakapahinga dahil ligtas na ang kanyang mag-ina. Salamat, Baste. Salamat sa mga liham na naging gabay ko sa dilim. Ngayon, ako naman ang susulat ng sarili nating kwento. Isang kwento ng pag-asa, pagbangon, at walang hanggang pag-ibig. Lumapit si Baste Jr. sa kanyang ina at yumakap sa kanyang binti. Itinaas ang kanyang mga kamay para magpabuhat. Binuhat ni Lara ang bata at hinalikan ito sa noo habang pinagmamasdan ang papalubog na araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ang huling liham ay natapos na, ngunit ang kanilang buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang katarungan ay nakamit, ang puso ay gumaling, at sa wakas, ang kapayapaan ay nanahan na sa kanilang tahanan.